nga mga saad. Pagkanindot igsoon. Unsa man nga saad? Niya na ang tigpataliwala. Isugin ninyo mga sala, ako makapasaylo kaninyo. O kung kamo makasala, ako mo'y nagpataliwala kaninyo. Mao ni igsoon ang mas maayo sa bagong kasabutan. So mga kaigsunan, si Ginoong mo na atong naastunga. Siya mo'y atong tulay. Ug sa diya nga si Ginoong na mo'y ni barog nga mo'y atong tigpataliwala. Kung sa manitabo, si Jesus mong problem solver. Wala na. Ang kondinasyon sa sala, nga paglapas sa sala, kamatayon, sulbat si Ginoong. Ugon niya siya na mo'y naghatag og kalinaw. Kaysa diya ang tao midawat kang Ginoong, ang iyang konsyensya wala nagihasol. Nga siya doon na pa'y penalty, mga kaigsunan. Peace na siya. Ugon niya, mga kaigsunan, si Jesus mo ang tuwa sa korte sa langit nga nakigatubang kanato. Og siya mo'y katumanan sa mga saad. Responsable siya sa bag-o natong kasabutan. Okay? Si Jesus mo ang responsable sa bagong kasabutan. Nga sigurado gyud kini nga matuman unsa ang naa sa bagong kasabutan. Hebreo 7:22. Ang iyang kamatayon mo ang mitagbo unsa ang gikinahanglan sa daan nga kasabutan. Taliwala sa mga Hebreo. Nga ang kasabutan kaniadto sa mga Israel, gitatak pinay sa dugo sa mananap. Ug sa diha nga si Ginoong namatay. Alang sa bagong kasabutan, ang tanang demand, ang tanang gikinahanglan sa sanktuaryo, mga kaigsunan, sa dugo ug mga halad, ni ana, gitubos ni Ginoong niining bagong kasabutan. Ang Israel mo'y niguba sa una og bagong daan nga kasabutan. Og si Ginoong, iyang gikuha ang responsibilidad sa dakong utang sa Israel ngadto sa Dios. Ang wala pagtuman sa mga Israelhanon, gitubos kini ni Ginoong dito sa Kalbaryo sa krus alang kanato. Tanawa, igsoon. Tanawa. Dili ba maayo ang bagong kasabutan nga adunay kasiguruan? Sa diha nga namatay si Ginoong, siya mibakod gikan sa mga patay. Usa kini kakasiguruan nga kung kita magmatinumanon sa bagong kasabutan, kita usab sa adlaw sa pagkabanaw mubakod sama sa pagbakod ni Ginoong. Nga naman nga si Ginoong mas maayo man nga leader kay kang Moses. Siyempre, makita kini nato mga kaigsunan. Hebreo 8:1-5, Hebreo 10:5-1. Nagyon dinhi. Kay si Jesus nagabuhat asa si karon sa templo sa langit. Kay siya mo'y naghatag sa hingpit nga halad alang sa mga sala. Si Moses nagpakita unsang himaya sa Dios. Apan si Jesus nagpakita sa himaya sa Dios kay siya mismo mao man ang Dios. Maunigsoon ang nakapaayo sa bag-o nga kasabutan. Sa unsang paaging ang bagong kasabutan mas maayo kaysa daan nga kasabutan. Dili kung unsa ang mga balos niini. Kung dili ang daan o bagong kasabutan, maura ang balos. Adunay balay nga giandam sa Dios o adunay kinabuhi nga walay katapusan. Maura. Mao nga naging si Abraham nagatanaw sa syudad.
Dili syudad nga gitukod sa kamot sa tao. Apan syudad nga gitukod sa Dios. Sumaura ang saad, mga kaigsunan. Tapos sa ilang pagbaktas, niabot sila sa yuta sa saad, literally. Maong Kanaan. Apan dili ra kutob sila diha. Kaya napay yuta sa saad nga mas maayo kaysa Kanaan. Samtang midagaya ang ilang kinabuhi sa Kanaan, mga kaigsunan. Aduna pa'y kadagaya sa bagong yuta, kini mo ang bagong pakigsaad sa Diyos. Ang daan nga kasabutan, taliwala sa mga tao kag Moses, ngang Diyos anaa kanila. Gisilyuhan, pinagis pagbuko ni Moses sa dugo sa mananap dito sa altar. Nagsimbolo kinigsoon nga ang mga tao midawat unsa ang provision sa kasabutan. Niining bagong kasabutan ang ipangayo sa atong Ginoong perfect obedience. Perfect obedience. Pastor, di man nato nagkaya. Kisa man naging kaya nato. Apan ang gikinahanglan perfect obedience. O gunya ang nagbuhat sa hingpit nga pagkamatinumanon mao si Jesus didto sa Kalbaryo sa krus. O ang iyang hingpit nga pagsunod, mga kaigsunan. Mao ni ang gihatag nganhi kanato pinaagi sa pagtuo nato kang Hesus. Iya kining gibuhat alang sa atong kinabuhi sa bagong yuta. Ang Dios naghatag sa mga saad nini bagong kasabutan tungod kay si Jesus mao man ang hingpit nga buhi nga parig-ingnan alang kanato. Ug kining tanang mga saad pinaagi sa atong pagtuo ni Jesus mamaato. Og ang iyang hingpit nga pagkamatinumanon, mga kaigsunan, mamaato sab pinaagi sa pagtuo. Kita mo na igsoon? So kitang tanan makaangkon sa mahingpit nga pagtuman dili sa atong kusog apan pinaagi sa pagtuo ni Jesus kay si Jesus nakabuhat na sa hingpit nga pagtuman sa kasiguan. So, ang unang pakigsaad gisulat sa bato. Gibutang ni Moses dito sa arka. Kay kana mo ang naa ang kasabutan. Apan igsoon materially, madugmok ang bato. Wa na ganit nakakita nini. Ang gisulat dito sa linukot igsoon, wala na nadugta na. Mohinungdan nga ang Diyos, nini nga kasabutan, siya mo'y magpataliwala o doay kasabutan nga kita mutuman sa balaod sa Diyos. Di na to kaya ang perfect obedience. Di na to kaya. Apan si Jesus mo'y mibuhat sa pagtuman sa hingpit nga katumanan o ang iyang hingpit nga pagtuman sa kasuguan mamaato pinaagis pagtuo. Sa diha nga may tuman na kita, mga kaigsunan. Sa diha nga ato nang gidawat si Jesus pinaagis pagtuo, nan ang kasuguan sa Dios wa na gisulat sa bato, gisulat na sa atong kasing-kasing. Jeremias 3:15 na gingon, ako kamong paghatagan og mga pastor. Alang sa mga kasing-kasing ug kamong pagapunon sa kaalam ug sa pagsabot. Deuteronomy 24 nang gingon, 29:4 nang gingon, parang Ginoo, wala maghahatag kaninyo sa kasing-kasing aron inyong mahakop, masagop, ug mga mata sa inyong pagkakita ngadto nining adlaw. Busa ang Dios nagsulat siyang kasuguan dinhi sa atong kasing-kasing aron mas maayo ang atong pagsabot unsang kasuguan nga diay kung imo kining lapason ang sala mo'y modominar sa atong kasing-kasing. Jeremias 17:1 na gyud ang sala ni Huda gisulat
sa tinta. Gisulat sa agsusulat nga putaw. Diha sa diamante. Gisulat kini diha sa inyong kasing-kasing. Og unya didto gipakita sa altar, mga kaigsunan. So katong altar nga naa diha ang dugo nga halat sinunog, mo tong sulat sa sala nga nabuhat sa tao. Parang may sararan nagbagay silang kasing-kasing. Mahinungdan nga dili posible gyud nga mahimo gyud sa mga Israelong pagbuhat og maayo. So ang problema igsoon is heart problem. That is the problem. And the heart problem was solved. It is not the law that was made new, but the heart. Igsoon, hinumduman nato ni. Dili ang kasuguan mo gibago, kung dili ang kasing-kasing sa tao mo gibago. Og sa diha nga nabago ng kasing-kasing sa tao, gisulat ang kasuguan sa Dios, diha siyang kasing-kasing. So igsoon na ato ang plastaran. Kanang gingon daan nga kasuguan walay pulos. That's wrong, mga kaigsunan. Ang daan nga kasabutan mapuslanon. Apan ang problema, ang gikasabot nga tao mo'y adunay problema. Kasing-kasing sa tao ang problema. Igsoon, dili ang kasuguan ang problema. Mao nga karon ang Dios nagtawag kanato nga kung kita magtuman kaniya pinaagi kinis gugma og ato kining mabuhat. Pinaagi ning bagong kasabutan nga si Kristo mo'y mituman alang kanato og ang iyang pagtuman nga hingpit mamaato kung kita nahigugma ni Jesus. Kaya ang pagtuman gikan sa kasing-kasing sa atong paghigugma sa atong Ginoo nga nagpakita ang balang espiritu mo'y nagabuhat alang kanato. Igsoon pagkatahom sa atong nga leksyon. So karon mo adto ta sinulat ni Ellen White. Unsay metabo kung ang Dios magbago sa atong kinabuhi og iyang itanom ang iyang gugma sa atong kasing-kasing. Unsay may metabo? Ato mapakita ang hingpit nga pagtuman sa kasuguan sa Dios sa atong kinabuhi. Di ba? Kung ang gugma sa Dios magatubo din sa atong kasing-kasing, ang bagong kasabutan, ang mga saad, mahimong realidad. Ang saad na gaingon, nagyon si Ellen White. Unsa man saad? Akong isulat, akong kasing-kasing diha sa akong isulat ang akong kasuguan sa inyong kasing-kasing. Akong ibutang akong kasuguan diha sa inyong kasing-kasing. Akong isulat ang akong kasuguan diha sa inyong mga hunahuna. Kung ang Diyos mo'y musulat sa iyang kasuguan sa atong kasing-kasing, nan mga kaigsunan, ang iyang kasuguan muna mugiya sa atong kinabuhi. Ang pagtuman nagapakita nga kita mga sumusunod sa Diyos. Ang atong pagtuman nagapakita nga kita loyal sa atong Diyos nga atong ginalagaran sa kinatibukan. Nagpadayon si Ellen White nga nagingon, sa diya nga ikaw ako makigsod ni Ginosos, musamot nga makita nato ang atong sala. Tanaha? Sa diya nga kita makigdul, makigsod ni Ginosos, magakahayag, unsa di ay nato pagkamakasala. Makita nato ang mga sayop, makita nato ang mga problema, nga naman, makumparar nato ang kinabuhi ni Ginosos sa iyang hingpit nga pagkinabuhi. Ugonya sa makigsod ikaw ni Ginosos, makita nimo unsa ang depekto sa atong batasan o kinaya. Sa diya nga kita makigsod ni Ginosos, ang yawa di na may makontrolar sa atong kinabuhi. Ang balang espiritu mo'y maghatag ka nato sa gahom. Magatabang ka nato, mga kaigsunan. Aron kita makaila ug kinsa day kita sa atubangan sa Dios. Di dato mahimo ang paghigugma sa Dios. Hangtod di nato makita
ng atong kasing-kasing puno sa sama. Unas tanan mga kaigsuran, tanaw nato ang atong kasing-kasing unsa kini kangilad. Una pa nato makita unsa si Hesus sa atong kinabuhi. So sa unsang pamaagi nga kita makakita sa atong kinabuhi nga makasala, pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Ug sa diha na ng kasuguan sa atong kinabuhi, makakita kita grabe ang akong paglapas. The more nga imong makita nga ikaw makasala, the more nga ikaw mangita ni Hesus. Ug unya si Hesus magapabago sa atong kinabuhi, kay siya puno sa kaluoy ug pagpasaylo. Diha kita makayong pagkayog yun ni Hesus. Siya mao'y katumanan sa bagong kasabutan. Katapusan na yung silinwain. If we do not see our own wrong behavior, then we can be sure that we do not see the beauty of Jesus. Everything about Jesus is excellent. Hangtod din natong makita unsa kagilad ang atong kinabuhi. Sa diha nga gisagup nato ang kasuguan sa Dios, nakita nato pagkadaghan daig sayop nako. Moinong nga ikaw makigsuod ni Hesus. Hangtod ini mo makita ang imong kaugalingon. Unsa daay nato kadautan, di nato makita ang katahom ni Hesus. John, sa pagsumada ingon ani. Ang daan nga kasabutan nalangkob diha sa sanktuaryo. Og nag-ingon ang mga Israel, mutuman mi sa imong kasuguan. Og ang kasuguan na diha sa napulo kasugo. Og unya mga kaigsunan, kining tanang mga simbolo dili ni mo'y magkahingpit sa tao. Igo lang ni naghatag og katinawan may tungod sa buhat sa atong Ginoo. Walay depikto ang daan nga kasabutan. Ang depikto ang gikasabot ng mga Israelhan. Kay wala sila mutuman sa kasuguan. Sa diha nga ni Anas Hesus, siya na mao ang bagong kasabutan. Apan ang bagong kasabutan, gikan sa daang kasabutan nga ilang gibungkag. So wala usba ang daang kasabutan, kung dili ang giusab ang kasing-kasing sa tao kay mo'y milapas sa kasabutan. Busa kayong tao di mangyud makatuman sa kasugan sa hingpit. Ani ang bagong kasabutan. Ingon ni Hesus, ako na mo'y mutuman alang kaninyo. Ako na mo'y hingpit nga pagtuman sa kasuguan. O kining hingpit na ko nga pagtuman sa kasuguan, mamainyo, mamaato. Pinaagis pagtuo kang Hesus. Ug sa diha nga kita midawat sa pagtuo ni Hesus, ang iyang hingpit nga pagtuman sa kasuguan na ato. Nabago na ang atong kasing-kasing. Gisulat na ang kasuguan diri sa atong kasing-kasing. Og si Kristo, si Hesus misaka sa langit. Og nahimo siyang tulay, taliwala sa tao sa Dios. Kini mo'y bagong dalan ngadto sa Dios mga kaigsunan. Mauni ang bagong kasabutan. Si Kristo mo'y dalan paingon nato ngadto sa Dios. Si Kristo mo'y katumanan sa hingpit nga pagtuman sa kasuguan. Og tungod kay kita, gitubos man pinagis pag hingpit nga pagtuman niya sa kasuguan mga kaigsunan. Ang atong obligasyon mo, ang pagtuman usab sa kasuguan, mamahingpit ang atong pagtuman sa kasuguan, pinaagi kang Hesus. Hinautunta ang natataw kinigsoon, mauni ang kinatibukan sa atong leksyon. Magampo kita alang sa pagtapos. O Diyos nga balaan, salamat. Salamat nga hingpit nga pagtuman ni Hesus sa kasuguan. Kay ang iyang hingpit nga pagtuman sa kasuguan, amo di ay kining maangkon pinahagis pagtuo. Ug tungod kay kami nagatuo man, kami magatuman na sa iyang kasuguan. Kay kung adunay kakulangon, si Kristo lamang mo'y magahingpit ini. Ug salamat sa bagong kasabutan, nga siya na mo'y mitubos
sa pagtuman sa kasuguan o mahimo usab kami nga matinumanon. Ug salamat sa bagong kasabutan nga si Kristo na mo'y nagpataliwala, nag-abli sa bagong dalan alang sa tao paingon sa Dios. Pililhon kayo ang dugo ni Jesus. Salamat siyang bulhaton sa sanktuaryo sa langit. Salamat sa kaluwasan nga kasiguruan. Kining na ang pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.